Estados Unidos, punong-puno na. Binomba ang Syria at nagpakawala ng isang malawakang airstrike. Muling bumulusok sa kaguluhan ang gitnang silangan matapos ang malalakas na airstrike ng Estados Unidos sa silangang Syria nitong December 3, 2024. Ginamit ng militar ng US ang mga A-10 Thunderbolt ground attack aircraft upang bombahin ang mga militanteng naghahanda ng malawakang pag-atake laban sa kanilang mga tropa. Mabilis na umaksyon ang mga jet upang protektahan ang mga tropang Amerikano. Ayon sa US Central Command, matagumpay nilang nawasak ang ilang armas malapit sa military support site Euphrates. Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng walang tigil na karahasan sa Syria, isang bansang winasak ng walang katapusang civil war, foreign interventions, proxy conflicts. Bakit binomba ng US ang Syria? Ano ang balak ng US para dito at sino-sino ang nadamay sa marahas na pambobombang ito? Yan ang atin na alamin. Ang digmaan sa Syria ay nagsimula noong 2011 bilang bahagi ng Arab Spring, kung saan nagprotesta ang mga tao laban sa gobyerno ni Pangulong Bashar al-Assad dahil sa korupsyon, kahirapan at kakulangan ng kalayaan. Nang subukan ng gobyerno na pigilan ang mga protesta, nagkaroon ng karahasan at nagsimula ang digmaang sibil. Nahati ang bansa sa iba't ibang panig, mga sumusuporta sa gobyerno, mga rebelde, grupong ISIS at mga Kurdish forces. Nakialam din ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Russia, Iran at Turkey. Ngayon mahigit 13 taong nang nagaganap ang digmaan na nagdulot ng libu-libong pagkamatay at milyon-milyong nawala ng tirahan. Noong Martes ng gabi, inilunsad ng US Air Force ang isang airstrike sa silangang Syria gamit ang mga A-10 Thunderbolt jets. Target nito ang mga militanteng naghahanda ng pag-atake sa military support site Euphrates, isang base ng US at kaalyado nito. Sinira ng airstrike ang ilang armas kabilang ang 3 truck-mounted rocket launchers, isang T-64 tank at mga mortar. Ayon sa US Central Command, ang aksyon ay self-defense upang protektahan ang kanilang mga tropa mula sa direktang banta. Wala namang opisyal na ulat tungkol sa mga nasawi mula sa airstrike na inilunsad ng US noong Martes. Ayon sa mga pahayag mula sa US Central Command, ang airstrike ay tumama sa mga armas at kagamitan ng mga militanteng nagbabanta sa mga tropang Amerikano. Ngunit hindi pa tinutukoy kung may mga kasamang casualties o namatay sa panig ng mga militanteng target. Ang pangunahing layunin ng strike ay neutralize ang mga banta sa mga tropa ng US at kanilang mga kaalyado. Ang operasyon ng US sa Syria ay hindi lamang usapin ng depensa. Ito ay bahagi ng mas malawak na hidwaan sa rehiyon na may kinalaman sa politika. Ayon sa ulat, Tagalog, ang mga tinarget na armas ay kinabibilangan ng 3 truck-mounted multiple rocket launchers, isang T-64 tank at mortar systems na nagpapakita ng malinaw at agarang panganib sa US at mga kaalyado nito. Ang presensya ng mga tropang Amerikano na tinatayang nasa 900 katao ay pangunahing nakatuon sa pagsubaybay sa galaw ng mga teroristang grupo. Gayunpaman, hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang rehiyong ito ng silangang Syria ay isang pugad ng iba't ibang interes mula sa Iranian-backed militias na kilalang umaatake sa mga pasilidad ng US hanggang sa Syrian government forces na aktibo rin sa lugar. Samantala, ang mga anti-government rebelde ay patuloy na sumusulong mula sa kanlurang bahagi ng bansa at kasalukuyang malapit na sa sentro ng lungsod ng Hama. Kapag nabawi ang Hama, ang mga rebelde ay magiging halos 100 milya na lamang mula sa kabisera ng Damascus, kung saan naghahanda si Pangulong Bashar al-Assad na patibay na ng depensa ng kanyang palasyo. Ayon sa pahayag ng mga taga-suporta ni Assad, ang labanan ay hindi simpleng digmaan, kundi isang gera ng mga magnanakaw kung saan ang layunin umano ng mga rebelde ay nakawin at kontrolin ang bansa. Ngunit sa kabila ng propaganda, hindi maikakaila na ang hukbong Syrian ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Ang moral ng mga sundalo ay bumabagsak, kulang sila sa pondo, at ang suporta mula sa malalaking kaalyado gaya ng Russia at Iran ay unti-unting nawawala, lalo na sa harap ng kanilang sariling mga krisis. Ang Estados Unidos at Russia naman ay patuloy na nagbabatuhan ng sisi sa pagkawasak ng Syria, habang sinisisi ng Washington ang Moscow sa pagsuporta sa terorismo sa rehiyon. Idinidiin ng Russia na ang presensya ng tropang Amerikano sa Syria ay iligal at itinuturing nilang pagnanakaw ng mga likas na yaman ng bansa. Ang mga rebelding grupo sa Syria
kasama na ang mga Iranian-backed militias at iba pang anti-government groups, ay ilang beses nang umatake sa mga puwersang Amerikano sa bansa. Ilan sa mga kilalang pag-atake ay ang mga rocket attacks 2021 to 2022. Mula noong 2021, ilan sa mga kilalang rebelding grupo na may connection sa Iran, tulad ng Kataib Hezbollah, ay nagsagawa ng mga rocket at mortar attacks laban sa mga base ng US sa silangang Syria at Iraq. Ang mga ataking ito ay karaniwang nakatuon sa mga military bases tulad ng Al-Assad Air Base at mga sites sa Syria kung saan nakabase ang mga tropang Amerikano. Ang mga pag-atake ay karaniwang bahagi ng mas malawak na tensyon sa rehiyon sa pagitan ng US at Iran. Ikalawa, airstrike sa Al-Tanf 2021. Noong 2021, pinagbabaril ng mga militante ang isang US base sa Al-Tanf sa timog silangang Syria. Ang base na ito ay ginamit para sa pagsasanay ng mga puwersa laban sa ISIS. Ang mga grupo ng militante, kabilang ang mga Iranian-backed militias, ay naging pangunahing target sa mga airstrikes na ipinadala ng US bilang tugon sa mga pag-atake. Ikatlo, drone attacks. Isa pang kilalang atake ay ang paggamit ng drones ng mga rebelde at Iranian-backed militias upang maglunsad ng mga targeted strikes laban sa mga US military sites. Noong 2021 at 22, maraming mga drone attacks ang tumama sa mga pasilidad ng US, kabilang ang mga airfields at armas depots sa Syria. Ang mga pag-atake laban sa mga puwersang Amerikano ay kadalasang sanhi ng tensyon sa rehiyon, particular na sa pagkakaroon ng US troops sa Syria mula pa noong 2014 bilang bahagi ng kanilang laban sa ISIS at para pigilan ang pagbalik ng teroristang grupo. Ang umiinit na situation sa Syria ay isang halimbawa ng komplikadong digmaang dulot ng magkakahalo at nagsasalungatang interes ng mga lokal at international na aktor. Ang pagsulong ng mga rebelde sa teritoryo, kasabay ng pagbagsak ng Syrian army, ay maaaring magbunga ng mas matinding kaguluhan na hindi lamang magdudulot ng pagkawasak sa bansa, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Habang patuloy na inilalaban ni Pangulong Assad ang kontrol sa Syria, ang papel ng mga dayuhang puwersa tulad ng Estados Unidos, Russia at Iran ay nananatiling sentro sa usapin ng kapayapaan at seguridad. Sa kabila ng deklarasyon ng US na ang kanilang mga aksyon ay para sa sariling depensa, malinaw na ang presensya nila sa rehiyon ay nagsisilbing puwersa ng destabilization at geopolitical maneuvering. Sa huli, ang tunay na mga biktima ng digmaang ito ay ang mga ordinaryong mamamayang Syrian, libu-libong nawalan ng tirahan at milyon-milyong patuloy na nagdurusa. Kung walang malinaw at tapat na hakbang mula sa pandaigdigang komunidad, ang Syria ay patuloy na magiging simbolo ng kabiguan ng mundo na wakasan ang isang walang katapusang digmaan. Nararapat lamang ba ang ginawang pambobomba o airstrike ng US sa Syria? Huwag kalimutang mag-like at i-share. Maraming salamat at God bless.